Hi guys, good morning. This is our second day in Florence, Italy. So, for this morning, nandito tayo sa Piazza Santa Croce. So, dito makikita yung Basilica Santa Croce. Ayan siya. So, itong basilica na to, it's around 800 meters from the Duomo. So, walking distance lang din naman siya. And then, itong basilica na to guys, ano siya, very famous din siya sa mga tourists kasi dito makikita or dito nakalibing yung mga famous na mga Italian Renaissance artists or mga prominent people like si Michelangelo, si Galileo, tsaka si Machiavelli, dito sila nakalibing. It's around 7:30 in the morning. Parang naglalagay sila ng ano doon, no? Parang may market. So, it's a Tuesday today. So, hindi ko alam kung every morning meron yan. Pero, tignan natin later. So, ayan siya. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two elbows. I like to see. Hindi ko pala nasabi guys kung anong itinerary namin for today. Actually, wala naman kaming strict na itinerary na sinusunod. Mostly, maglalakad lang kami dito sa city, tapos kakain. So, nandito tayo ngayon sa Palazzo de Vecchio. So, kung sa likod ko makikita nyo, yan yung replica ng statue ni David. So, dun sa isang museum, nandun yung original, pero ito yung replica. So, di ba, very famous yan. Tapos dito sa sa part na to, usually pag starting 10 a.m., sobrang daming tao. But since it's around 7:30, di pa ganun karaming tao. So, yan. So, isa siyang malaking square, tapos daming statues, tapos yan. Ganda siya. Para siyang outside museum, outdoor museum, ganun yung vibe niya. So, ganda, interesting. Tapos, may nag-shooting dun, guys. Wait, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ano ang ginagawa nila? Diba? Baka naman po. So, professional sila, guys. Worries come dressed as night to plunder dreams and whispered out of the scattered light reflects your mind, splinters facts from fictions. It's dark outside, it's cold in here. Dito na tayo sa Duomo. Ito yung very famous Duomo dito sa Florence. So, ayun yung dome. So, nandito lang kami sa may bandang right side niya. Doon sa harap, meron yung parang tower, tas doon yung pinakaharap niya. Dito sa side, kung mag-picture kayo guys, mag-video, dito yung magandang side. Kasi doon sa kabila, under renovation siya. So, ayan siya. So, kung 8 o'clock ngayon guys, so kung mas maaga kayong pupunta, mas maraming chance na makukuha kayo ng magandang shots kasi mas konti yung tao. Kasi starting around 9:30 to 10, nandito na yung mga group tours. Sobrang dami ng tao, mahirap na kumuha ng shot. So, quick tip. Ganda ng architecture, no? Renaissance architecture siya. Tapos yung mga green na lines, ang ganda. So, yun yung dome. Ayan siya. So, mamaya tignan natin siya dun sa harap. Ito na yung guys, yung harap nung Duomo. Yung pangalan pala niya is Cathedral de Santa Fiore. Ayan siya. Very detailed yung niya, design niya. Tapos very distinct yung color green, no? Yung parang green na stripes. So, ayan, ang ganda niya. Sorry na interrupt. So yun nga, try nyo na mga bandang 10 a.m. Ay, try nyo before 10 a.m. kung kaya, kung hindi kayo naka-tour group, kung dito kayo nakastay, kasi mas konti yung tao, mas makukuha rin siya ng magandang shot. So, try nyo. Tapos dito sa likod ko, meron ding structure. Ang pangalan, nakalimutan ko kung anong tawag sa kanya. Pero kahapon, ginagawa din siya sa loob. Pero may mga tao naman na nakapasok. So,
I think pwede naman. Tapos dito sa main cathedral, sa mismong Duomo, nakita ko dun sa harap, parang free yung entrance. Merong time, may time frame na Monday to Saturday na open siya to the public na hindi kailangan ng ticket. Pero dun sa, kung aakyat ka dun sa tower, dun sa katabing side niya, I think yun yung may bayad. Kanina nung photoshoot kami, meron ng mga nakapila. So guys, ngayon tatry na natin yung famous lamprey dito. So ito yung stomach ng cow, di ba? So di ba yung cow meron siyang 4 stomachs, parang ganun. So ito yung lamprey dito. I'm not sure kung pang ilang part siya ng stomach. So try natin siya. Ng tuwalya, no? Parang tuwalya. Tuwalya. Very mild lang yung lasa niya, tsaka very clean tasting. Tama lang na spicy. Kakaibang lasa. Ang sarap. Wala siyang kalansa-lansa, guys. Kung sa atin, sa Pinas, kumakain na kayo ng tuwalya kapag kare-kare. Ito, very same lang siya, pero mas manipis yung cut. Tapos matagal siyang pinakuluan, wala siyang kalansa-lansa. Tapos, try siya with spicy, mas masarap na. So, yeah. 6 euros lang. Worth it. Sarap. Very gelatinous. Yung texture niya. Tapos wala ang lansa. Very rich in collagen. Dito fat collagen to. Sarap. Try na namin yung affogato, guys. So, coffee siya na merong gelato. So, super famous siya dito sa Florence. Hindi kami sa Tivoli. Sarap. Ang tagal namin pumila. Parang 20 minutes kami pumila dyan sa labas. Tapos dito lang sila umiinom sa gilid-gilid lang. So, sarap. Yummy. So itong isa, guys, pistachio naman siya. Try natin. Sarap. Mas masarap to, guys. Yummy. Medyo mahal nga lang siya, guys. Yung pistachio, magkano? 9 euro. 9 euro. Yung normal 6. So medyo may kamahalan siya. Pero, sarap naman. I took a stroll downtown this evening when I heard music echo through the night. The same old songs that I heard the night before. So I started running so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. Yeah, I was wrong. So after namin sa Duomo
Alam mo guys, naglakad lang kami ng konti and then narating na namin yung famous bridge dito sa Florence, yung Ponte Vecchio. I think gano'n siya pinopronounce. So, nung unang panahon daw, puro shops yun nandito. Maraming butchers, tailors, ganyan. Pero nowadays, maraming gold stores or mga jewelry shops. So, if you're into that, pwede nyo check yung mga prices nila. Tapos, kapag gabi, maraming lights dito. Ganda rin siyang, pang picture-picture. So, lakarin natin siya. Lunchtime! Dito kami sa guys, Trattoria Mario. So, apparently, matagal na siya dito sa Florence. Very well known siya. Nag-walk-in lang kami, hindi na kami nagpa-reserve. So, naghintay kami ng around 20 to 30 minutes. So, ang dami tao. Let's try the food! So, this is the pasta with the meat sauce. Yung pasta niya pa siyang rigatoni, pero iba yung tawag nila. So, try natin siya. Al dente yung pasta. Tapos yung meat sauce nila o yung ragu, siya, slow cook din siya. So, sarap. So, yung meat sauce nila, meron siyang carrots, tapos meron siyang celery, tsaka meron siyang onions. No? Yung parang sofrito na ginagawa nila. So, sarap. Yummy! Tikman mo. So, syempre, hindi natin palalagpasin ang Florentina na tripe. Florentina style. Sobrang sarap. Malinis din yung lasa niya. Sobrang lambot. It melts in your mouth. Yummy. Try natin yung guys, yung lampredotto. Yung din siya, yung tripe ng baka. Florentina style. Ay! Ang sarap! Siya, Fiorentina style. Para siyang, hindi siya minudo pero tomato-based siya. Tapos ang lambot, ang sarap! Wala rin siyang lansa, no? Ang sarap! Yummy! Done with our lunch! So, ang ganda ng vibe sa restaurant, guys. Aside sa masarap na siya, very homey yung feels. Parang siyang karinderya. Tapos, ang babait din ng mga staff nila. Tapos, yung mura lang, yung kinain namin na sa around 48 euro siya, kaming lahat na yun. So, kung mapadpad kayo sa Florence, it's worth a try kasi yung mga food nila, para siyang homemade siya. Hindi siya yung, alam mo yon, yung super fancy. So, it's very worth it. So, highly recommended. So, gagawin na natin. Saan tayo pupunta? Tiramisu. So we are now at Pompeii. It's just a few minutes walk dun sa Trattoria Mario. We ordered the classic one, yung tiramisu na normal, and the pistachio. So I'm gonna try the pistachio. And I will try also. Pag normal ni kanya, so yummy. Hindi siya ganun katamis. Mas gusto ko yun. Very creamy. Mas masarap dun sa gawa ko. Mas masarap siya. Patry ng normal. This is really good. Very refreshing yung atake niya. Alam mo yun, yung pag sa creaminess ng mga ganitong pagkain, parang nakakasuya. Pero to, I think meron siyang alcohol.
Sarap! Hi guys, dinner time. Dito tayo tonight sa Trattoria del Oste. So, tatry natin yung very famous dito sa Florence or in general sa Tuscany area na bistecca alla Fiorentina. So, yun yung steak, yung parang T-bone steak. Pero it doesn't refer to the cut, it refers to the way how they cook the steak, no? So, according sa research namin, hindi siya medium well, no? So, para siyang nasa rare side. So, tignan natin kung paano siya mamaya. So, tignan natin. Let's try. We're back sa Airbnb. By the way, yung dinner namin, guys, napakasarap. As in, masarap. So, yung beef, yung steak, Fiorentina bistecca, or bistecca Fiorentina, siya yung T-bone steak, no? Tapos, naluto siya na parang medyo rare. Tapos surprisingly malambot siya. Hindi siya... Tsaka hindi siya lasang rare. Lasang beef. Super beef yung lasa niya. As in, hindi siya lasang malansa or wala siyang aftertaste. Lasang beef talaga siya. Pero kung compare natin siya dun sa mga Wagyu from Japan, magkaiba naman kasi sila. Kasi yung Wagyu, di ba, nagme-melt siya kapag kinain mo siya. Pero yun kasi, malambot siya in a sense na hindi siya... Alam mo yun, yung na well done na beef, na steak. So, ang sarap niya. Lalo na din sa may taba na part. So, yung pinakamasarap. And the truffle pasta, highly recommended din siya. So, sobrang sarap. Then, nag-gelato lang din kami kanina. Actually, yung gelato place na pumuntahan namin, sarado na siya. So, on the way home, may nakita kami. Surprisingly, ang sarap din niya. Lalo na yung pistachio. Hindi lasang cardboard. So, yun guys. I think end na natin yung video for today. For our second day dito sa Florence. So, tomorrow, samahan nyo kami for our new adventure. So, thank you sa magsama and see you on the next one. Bye!